para sa nakararaming pamilyang Pilipino, ang edukasyon ang siyang itinuturing na sandigan para sa isang maganda at maginhawang buhay. Ito ang namumukod tanging pag-asa para maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay at mapabuti ang kinabukasan ng kanilang mga kaanak. Subalit, para sa mga magulang at kanilang mga anak dito sa bayan ng Bayambang, ang simpleng adhikaing ito ang siya ngayon ay nalalagay sa balag ng alanganin. Ito ay dahil sa di umano ay pagkakasangkalan nito para maipairal ang pansariling interes ng iilang tao. Tila ito ay kinakasangkapan nila para lumago ang kanilang yaman. Nung kang gagamitin tayo, mga ordinaryong mamamayan, at paglalaruan ang kinabukasan ng mga anak natin para lamang kumita ng malaki at lalong yumaman. Ano ba ang katotohanan at kadahilanan sa pagpilit ng paglipat ng Bayambang Central School mula mismo dito sa pusod ng bayan ng Bayambang papunta sa isang pribadong lote sa may Barangay Bical Norte? Totoo bang kapakanan ng mga anak natin ang siyang dahilan sa pagsulong ng isang property swap deal ng pamahalang bayan ng Bayambang at sa may-ari ng isang pribadong lote? Para sa nakararaming tao, alam nila na gagawin ng isang nasa poder para maisakatuparan niya ang plano at masunod ang pansariling interes. Kahit noong taong 2005 ay nalaman ng nakararami na si Governor Amado T. Espino Jr. na noon ay congressman ng pangalawang distrito ng Pangasinan ang siyang nagsusulong ng isang property swap deal para sa Bayambang Central School. On February 2, 2005, please, before we even thought of the transfer dito, no? A petition of the officers and members of the Parents, Teachers, and Community Association was made for the relocation of the Bayambang Central School, requesting then Congressman Amado Espino Jr. to exchange his lot at the Barangay Magsaysay to the original site of the Bayambang Central School. Ang masakit nito ay para bang sinusubok pa tayo at may halong pangungutya ang pagtahi-tahi nila ng isang sarswela para lang palabasin na ang lahat nito ay para sa kapakanan ng mga anak natin. Ito po ang katotohanan sa likod ng isyong ito. Ang lupain sa Barangay Bical Norte ay pagmamay-ari ni Governor Amado T. Espino mula pa noong panahong pinapanday na ang planong property swap deal. Ibig sabihin ay may active involvement o partisipasyon ng gobernador sa usaping ito. Ang halaga ng lupain kung saan nakatirik ang lumang Bayambang Central School ay nagkakahalaga ng mahigit 600 million pesos. Sa kabilang dako, ang lupa sa Barangay Bical Norte ay may market value lamang na 2,469,720 pesos. Isa itong napakagandang pagkakakitaan ng sino mang magsusulong nito. Ang nakapagtataka lang ay kung bakit di umano ay ibinenta ni Governor Espino ang lupain niya sa Bical Norte sa halagang 150,000 pesos labang sa isang negosyante na nagngangalang William Chua. Kahit sino man ang ating tanungin ay siguradong sasabihin na ang bilihang ito ay kaduda-duda. Sa aking palagay, ito ay isang malaking sarswela na kung saan lahat tayo ay dapat sumunod sa kumpas ng ating mahal na gobernador. Samantala, ang naiipit at nalalagay sa balag ng alanganin ay yung mga pamilya na ang mga anak ay umaasa sa libreng edukasyon. Ayon kay Ginang Filipinas P. Alcantara, ang kanilang laban ay para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Marami kasi akala kasi ng ibang tao ako ay nababayaran ng mga susi ko na sumusuporta sa amin. Ang sa akin lang kasi kung ano yung tama, yun ang ipagpatuloy natin paglaban. Huwag tayong sumuko sa ating mga pinaglalaban dahil
habang tayo ay napaglalaruan ng mga mapang-abusong mga nilalang, tuloy ang pagkakasira ng di nagagamit na mga lumang gusali sa Bayambang Central School. Tila ba sinasagisag nito ang kawalan ng pag-asa at pagkasira ng ating mga munting pangarap dahil sa mapang-abusong pamamalakad at pagsulong ng pansariling interes ng iilan. Sa totoo lang po, ang anino at presensya ni Governor Amado T. Espino Jr. sa usaping ito ay lagi nating mararamdaman. Mga kababayan, kayo na po ang humusga.